Tumaas ang presyo ng bigas sa ilang pamilihan dahil daw sa mahal na abono o fertilizer. May unang balita si Bernadette Reyes. 40 pesos per kilo ang pinakamurang bigas sa Commonwealth Market sa Quezon City. Wala naman mabiling regular milled rice. Sobrang taas. Wala na kaming mailagay sa 36, 38. Kasi ang puhunan na ngayon ng isang sako, 1,850 na pinakamababa. Mabigat daw ito lalo sa tulad ni Annabel na may 6 na miyembro ang pamilya. Binabudget na lang. Sa tala ng Department of Agriculture, nagmahal ng piso ang kada kilo ng local rice. Bukod sa tumaas ang presyo ng local rice, tumaas rin ng 2 hanggang 4 pesos kada kilo ang presyo ng imported na bigas. At sa bawat pagtaas ng presyo, apektado hindi lang ang budget ng mga pamilya, kundi pati na rin ang mga maliliit na negosyo gaya nitong karinderya. Para sa karinderya ni Jenny, halimbawa, 100 piso kada sako raw ang nadagdag sa presyo ng binibili niyang bigas. Kaya minamahalan na rin niya ang kanilang kanin. Yung dating 12 pesos namin is ngayon 15 pesos na po. Yung pagtaas ng presyo na yan, hindi pa natin masabi nag-normalize kasi hindi pa nagpipick harvest. By last week of March, April, magkaroon tayo ng summer harvest natin. Pero sabi ng isang grupo ng mga co-op, posibleng maghigpit na naman ang supply pagsapit ng Hunyo hanggang Agosto kung kailan tapos na ang panahon ng ani. Although magkakaroon na ng dry season harvest, hindi pa masyadong stable yung supply. Ang problema ngayon, hindi naman pwedeng mag-angkat ang NFA dahil pinagbawalan siya ng rice tarification law. No? So saan tayo kukuha ngayon ng bigas? Ayon sa grupo, ang pagmahal ng bigas ay epekto ng pagmahal ng fertilizer o abono. So nagmahal yung abono by almost 3 times. No? Lately, we have seen that even the international prices of rice have gone up. Ang mga nagtitipid naman sa abono, bumababa ang ani o produksyon. Sabi ng Agriculture Department, may mga hakbang na raw laban sa mataas na presyo ng abono. Mag-source tayo locally, kung whether it's compost, organic man, or chemical fertilizer. Ito ang unang balita, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Mataas ang demand sa isda ngayong Lenten season kaya tumaas na ang presyo. May unang balita live, si Darlene Guy. Darlene, mataas na talaga ang isda may itinaas pa uli. Good morning, Susan. Oo, may itinaas pa uli 10 hanggang 60 piso kada kilo yung itinaas ng presyo ng iba't ibang klase ng isda dito sa Trabaho Market sa Maynila. Dumami rin ang mga bumibili dahil Lenten season ngayon. Mas marami raw ang naghahanap ng ulam na isda ngayong nagsimula na ang Lenten season. Si Ronnie na nagtitinda ng lutong ulam, bumili ng bangus para ipaksiw at iprito. Usually, yung mga tao naman, basta hindi na tumitingin sa presyo, basta kailangan may makain lang sila May mabili silang isda. Pero kahit tumaas na ng kaunti ang presyo sa pamilihan, hindi sila nagtataas. Hindi. Mawawala customer. Dito sa Trabaho Market sa Maynila, tumaas ang presyo ng ilang klase ng isda gaya ng bangus, tilapia, galunggong at tulingan. Nagmahal din ang hipon. Sa punduhan ngayon, walang banye-banyera, puro per kilo Tama lang, kanya nga lang hindi ka makakatawad. Pagka kung anong sinabi nilang presyo ron sa punduhan, yun na masusunod. Mas konti yung isda. Malamig kasi. Nilalamig sila. Pero mas mataas naman daw ang demand sa isda ngayon dahil sa mga nangingilin. Hindi naman kami nagtataas ng presyo, yung afford lang ng mga tao. Inaasahan naman daw ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na tataas ang demand para sa isda. Pero kaya naman daw punan ang supply dahil nasa peak season ngayon ng fishing activities. Susan, dagdag pa ng BFAR, asahan daw ang kaunting pagtaas pa ng presyo ngayong paparating na lalo ang Holy Week. Pero hindi naman daw magiging malawakan at malaki ang pagtataas. Yan ang unang balita sa Maynila. Ako po si Darlene Kai para sa GMA Integrated News. Hindi rin maintindihan ni Senate President Juan Miguel Zubiri kung bakit minamadali ng Kamara ang charter change. Ito ang reaksyon ni Zubiri sa panawagan ni Cagayan de Oro Representative Rufus Rodriguez na hindi raw dapat baliwalain ng Senado ang Chacha. Dagdag pa ni Zubiri, bukod sa sinabi ng Pangulo na hindi prioridad ang Chacha, hindi rin daw ito kasama sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC.
Sinang-ayunan nito ni Senador Joel Villanueva. Ang inuuna raw nila ay ang mga panukalang batas na makakatulong sa mga magsasaka, pagbibigay ng trabaho at ang digital transition ng bansa. Para naman kay House Speaker Ferdinand Martin Romualdez, kaya nila minamadali ang tsa-tsa ay dahil interes daw ng mamamayan ang nakataya. Noong March 6, inaprobahan ng Kamara sa third and final reading ang resolusyon para sa Constitutional Convention na layong amyendahan ng konstitusyon. Samantala, sumagot na ang talent manager na si OG Diaz sa mga nireveal ni Liza Soberano sa Fast Talk with Boy Abunda. Giit ni OG, hindi siya nagsisinungaling at hindi niya sinisiraan ang dati niyang alaga. Nilinaw din niya ang issue tungkol sa sinabi niya umano na wala na siyang tinatanggap na komisyon mula kay Liza sa nakalipas na 2 taon. Ang sinabi raw niya, hindi na tumatanggap ng proyekto si Liza dahil naghihintay na lang siya na matapos ang kanyang kontrata. Sabi ni OG, hindi pa sila nakakapag-usap ni Liza pero bukas daw siya makausap ang dating alaga. Hindi ako nag-iimbento, hindi ako nagpo-produce ng lies at hindi rin namin siya kinakawawa at hindi rin namin siya sinasabihang walang utang na loob. Ang ipinapaalala ko lang sa lahat, sana maging grateful tayo. Yeah, grateful at the same time. Siguro mag-usap pa sila, no? Tama na muna yung YouTube and interviews. Just talk to each other. Diba? Internet, wag na. Wag na, Mas lalo tama lumalala. na. Yes, exactly. Samantala, naging memorable at extra special ang Love on Tour concert sa Bulacan ni Grammy winner at former One Direction member Harry Styles. Dahil yan sa isang marriage proposal. Wow! Oh shit. Boyfriend said he will propose if you duet with him. Oh my God! Get married tonight. Yeah. You ready to get married? Wow! It is a night to remember para sa newly engaged couple na yan, ang concert ni Harry. Kaya kilig ang Pinoy fans. Nag-trending ang hashtag HarryStylesPH at hashtag LoveOnTourPH. Spotted din ang ilang kapuso stars sa concert, tulad ni Gabby Garcia at Kalila Ramos, The Right One stars Mikey Quintos at Paul Salas, at Sparkle Sweetheart na 0 kilometers away, leads Kailin Alcantara at Mavi Legaspi. Mahal ko kayong lahat. Maraming salamat, Philippines! Eksakto 1 linggo mula nang simula ng dry run ng exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue, marami pa rin daw pasaway na motoristang doon dumaraan kahit bawal. Mahigit 8,000 na ang nasita ng MMDA. At may unang balita live si Jonathan Andal. Jonathan. Ivan, good morning. Sa mga oras na ito ay nakapwesto na yung mga tauhan ng MMDA dito sa gitna ng Commonwealth Avenue para sa pagpapatuloy ng dry run ng exclusive motorcycle lane dito. Ayan po sila, may hawak na karatula, nakasulat motorsiklo, stay on motorcycle blue lane. Sinisita rin nila yung mga 4-wheel vehicles na pumapasok sa linya ng mga motorsiklo. Binantayan namin ang motorcycle lane sa Commonwealth Avenue ngayong umaga at paminsan-minsan may mga 4 wheels na bumababad dito habang ang ilang motorsiklo nasa labas ng kanilang linya. Yan din ang napansin ng MMDA sa unang 1 linggo ng kanilang dry run ng exclusive motorcycle lane sa Commonwealth Avenue. Sa mahigit 8,000 nga na nasita nila, mas marami ang private vehicles na umabot sa mahigit 6,000 habang halos 2,000 lang ang mga nasitang motorsiklo. Sabi ng mga nakausap kong rider, takaw disgrasya talaga pag ginagamit ng mga mas malalaking sasakyan ang linya nila. May senaryo sir, may taxi. Ano nangyari? Taxi, tapos may pasahero dito sa gilid, bigla siyang gumanon. Pumasok siya sa motorcycle, so pamuntik na akong maaksidente sir. Hindi naman nila pwedeng lagyan ng barikada yun dahil mga takaw disgrasya, di ba? Talagang ang solusyon dapat talaga sumunod sa patakaran. Isa pa sa reklamo ng mga rider ang mga baku-bakong parte ng motorcycle lane. Lalo yung pababa sa Luzon. Lalabas ka, pupunta ka sa walang lubak kasi may cost na madisgrasya kami dun, lalo yung passenger, di ba? Naputulan ako ng CP holder. Bumagsak. Yung ito. CP holder? Oo, CP holder. Kasama yung cellphone.
Sabi naman ng MMDA, nakatakdang simulan ngayong linggong ito ang pagsasaayos sa mga lubak sa motorcycle lane. Pinag-iisipan din nilang maglagay ng reflector at solar street lamp para lumiwanag ang kalsada at maiwasan ang mga aksidente sa tinaguriang killer highway ng bansa. Ivan, ang dami pa rin nalilito, lalo na yung mga four wheels. Kaya pag approaching dito, nakita na nila yung mga tawag ng MMDA, bigla-bigla silang kumakabig sa katabing linya para makalabas sa motorcycle lane. Sa Lunes, simula na po ng hulihan. 500 pesos ang multa sa mga lalabag sa motorcycle lane, mapamotorsiklo o four-wheel vehicles. Yan ang unang balita mula rito sa Commonwealth Avenue. Ako po si Jonathan Andal para sa GMA Integrated News. Tinalakay ng Securities and Exchange Commission sa ilang negosyante ang kahalagahan ng sustainability reporting sa pagpapatakbo ng mga kumpanya. Kasama ng SEC ang Global Reporting Initiative o GRI na layong tulungan ng mga kumpanya sa sustainability reporting o ang pagiging responsable at transparent sa epekto ng kanilang organisasyon sa lipunan at kalikasan. Sabi ni Ilko van der Enden, Chief Executive Officer ng GRI, napapanahon ng sustainability reporting dahil sa mga hamon sa klima, ekonomiya at pamamahala. Ayon naman kay SEC Commissioner Brian Fernandez, dumarami na mga kumpanya sa bansa na nagiging interesado at nagpapatupad ng sustainability reporting. Sustainability has always been an integral part of corporate governance. Business leaders need to be equipped with adequate, timely, and reliable information to intelligently decide on matters concerning the future of their respective organizations. We are facing as humanity on our planet a couple of serious challenges. Climate, socio-economic cohesion, diversity, good governance. We believe and we know that transparency leads to change behavior. Noong kasagsagan ng pandemic, madalas dahilan ng mga ayaw mag-face mask. Mahirap daw huminga. Pero sa isang bagong pag-aaral sa South Korea, lumalabas na mas pinipiling hindi mag-face mask yung mga nagagandahan at nagagwapuhan sa kanilang sarili. Ganyan din kaya dito sa Pilipinas? Alamin natin sa Street Hear It Live ni Bam Alegre. Bam? Susan, good morning. Tila naging bahagi na nga ng pagkatao ng marami yung face mask lalo noong COVID-19 pandemic. Pero sa paglipas ng panahon, naging bahagi na rin kaya ito ng ating personalidad. Yan ang ating inalam sa ating Street Hear It. Kung dati lahat ng mga sasalubong mo naka-face mask dahil mandatory ito, ngayon lalo na sa mga open o outdoor setting, may mga nakamask pa rin, tila shy type. Meron namang hindi na nagsusuot, mala face reveal ang peg. Walang duda na usapin pa rin ng safety ang pagsusuot ng face mask. Pero iba ang lumabas sa isang pag-aaral ng Seoul National University sa South Korea. Sa survey sa mahigit 1,000 individual, lumalabas na ilan sa kanila mas pinipiling hindi na magsuot ng mask dahil natatago raw nito ang kanilang angking kagwapuhan o kagandahan. Kumbaga, kung maganda o pogi ka, reveal na yan. Iba rin syempre ang kultura sa Korea at sa Pilipinas. Pero may ilan tayong kapusong nakausap na nakasanayan na talaga ang face mask. Si Flor de Lisa Pangilinan na nagtatrabaho sa isang recruitment agency, nag-iingat lang sa dami na nakakahalubilo. Gusto pa namin nakamask kasi para effective siya, para meron kami, may kausap man kami. Ang retired police na si Jojo Usman, compliant pa rin pero aminadong hirap na sa face mask. Minsan masakit dito eh, diba? Minsan mahirap huminga. Ang empleyadong si George Quintana, mas gustong wala siyang suot na face mask at wala rin ang kausap niya. Pero hindi naman daw ibig sabihin napupugian siya sa sarili niya. Mas gusto lang daw niya nakikita ang non-verbal cues ng kanyang kausap. Gusto rin daw niya nakikita ng kanyang kausap ang kanyang facial projections. Doon mo makikita kung seryoso nga naman yung ano. Kasi sa facial expression, kung seryoso yung kausap mo or what. Ganito rin ang choice ni Jennifer Sesmon na mas natitimpla ang kausap kung walang mask. Okay na yung walang mask kasi kapag may mask ka kasi parang isipin ng mga tao may nakakahawakan sakit eh. Gusto ko yung nakikita ko yung expression ng tao pag kausap ko siya kasi hindi natin alam baka kausap natin galit pala o hindi pala ano. Susan, voluntary man ang pagsusuot ng face mask sa panahon ngayon, mahigpit pa rin pinagbibili ng pamahalaan na sundin yung minimum public health safety standards. Yung paghuhugas sa kamay, yung pag-iwas na umubos sa publiko at yung social distancing hanggat maaari.
Don Street Hirit mula rito sa Divisoria, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.